Takbo, Lara! Takbo! Ben, di ko na yata kaya. Hindi pwede. Kailangan natin makalayo, Lara. Maaabutan tayo ng aswang. Ilang dekada nang walang aswang dito. Bakit ngayon? Lara, pareho nating hindi alam mo sagot dyan. Sa tanong mong yan, kaya bilisan mo na! Ben! Bakit ka tumigil? Lara, kailangan na natin makaalis dito sa gubat na ito. Mas mapanganib! Ang tiyan ko! Aray! Teka. Anong masakit? Saan? Dito muna tayo. Halika, magtago tayo sa punong to. Ben, ang sakit! Ang tiyan ko, Ben! Lara, shh. Baka mahuli tayo. Teka, dito. Umupo ka muna. Di ko na kaya, Ben. Sobrang sakit na talaga! Lara, hindi tayo pwede magtagal dito. Ang sakit talaga, Ben. Hindi ko na kaya. Hindi, Lara. Lalabas tayong buhay. Hindi ko hayaang mapahama kayo. Ito, hawakan mo itong mga asin. Anong gagawin mo, Ben? Bubuhatin kita. Aalis tayo sa bayang to. Paano? Anong gagawin? Magtiwala ka lang. Halika na. Ito mga panaboy, itapon mo ito sa aswang. Kapag nakita niya tayo, dadaan tayo sa talahiban. Okay ba? Tara na. Ben! Aray! Ano yun? Highway na ba yun? Mukha nga, Lara. Kunting tiis na lang, okay? Teka, Bakit? wala na yata yung aswang ha. Hindi ko na siya naririnig. Oo nga. Ito ng pagkakataon natin. Ben! Bilis! Bilis! Sumasakit na naman ang tiyan ko! Mula sa dahan-dahang paglalakad, ay tinakbo na ni Ben ang masukal na kakahuyan. Habang tanaw ang highway, ilang metro na lang ang layo sa amin. Pumahango si Ben na tutok sa dinaraanan. Napabuntong hininga ako at napalingon. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makitang pasalakay ang aswang sa amin. Ben! Halimaw ka! Layuan mo ang asawa ko! Ben! Lara! Takbo! Pero Ben! Tumakbo ka! Tulong! Tulong ang asawa ko! Tulungan yung asawa ko! Hinahabol kami ng aswang! Naalarma ang mga tanod na sakay sa patrol car na huminto sa harapan ko. Mabilis na bumaba ang mga ito at dala ang mga baril at batuta ay sumugod sa gubat. Tinulungan naman ako ng isang naiwan. Hindi ko alam kung maliligtas nila si Ben, pero umaasa pa rin ako dahil hindi ko na rin alam kung anong gagawin kapag may masamang mangyari kay Ben. Lara, okay na. Ligtas na tayo. Umalis na tayo, please. Alis na tayo. Oo, aalis na tayo. Aalis na tayo, Lara. Katatapos ko lang makinig ng isang istorya sa channel nyo nang isulat ko to. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Lara. Matagal nyo na akong tagapakinig. Mahilig po ako sa aswang stories dahil laki po akong probinsya at kahit saang bayan ako mapunta noon ay talamak talaga ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. Maliban doon ay may personal na experience din po kasi ako sa kanila. Nang madiskubre kong may iba't ibang karanasan din ng ibang tao tungkol sa kanila, naisip kong bakit hindi ko rin i-share ang akin at baka sakaling kapulutan nyo rin ang aral ang sarili kong karanasan. May asawa na po ako at may 7 taong gulang na anak din kami. Mahigit 7 taon na rin ang lumipas simula nang manirahan kami sa bayan ng San Delfin. Hindi talaga kami taga rito ng asawa kong si Ben. Napadpad lang kami rito isang gabi nang biglang may sumugod na aswang sa amin. Mabuti na lang talaga at natakasan namin yun at napadpad kami rito para makapagbagong buhay. Tahimik na naman ang buhay namin dito. Si Ben ay manggagamot at ako naman ay tumatanggap ng labada. Kaya kahit paano ay napapag-aral namin ang anak namin at nakararaos naman kami araw-araw. Han,
pupuntahan ko ng si Parang Pablo doon sa palengke. May ihahatid lang ko mga gamot. O sige, Han. Huwag kang magtagal ha. Tagluto na rin ako ng hapunan. Sige, babalik din ako kaagad. Mama, gutom na po ako. May pagkain na. Ay oo baby, nagluto na ako. Gusto mo na ba talagang kumain? Hintayin sana muna natin si Papa. Eh, gutom na po ako eh. Sige, sige. Pakakainin na lang kita, okay? Lara! Ma! Anak, nasaan ang kasawa mo? Pa, ano po? Kawaan ka ng Diyos. Paula, magmano ka sa lola't lola mo? Ay nako, ang laki-laki na nitong isang to. Andalan niyo na pong pumunta rito, ma. At teka, ba't nga pala kayo napasugod? Di mo na kayo tumawag. Sana marami naluto kong hapunan. Ang asawa mo, anak, May hinatid lang ng mga gamot. Bakit niyo po ba siya hinahanap? may dapat kaming pag-usapan. Po? Ano? Anak, ipapasok ko muna tong si Paula. Sige po, Nay. Gusto na rin niyang kumain eh. Pasuyo na lang po. Sige, ako nang bahala. Salamat, ma. Matagal pa bang asawa mo? Di ko po sigurado. Ano po bang kailangan niyo kay Ben? Tsaka, may problema ba? Bakit parang balisa ka, Papa? Di niyo pa rin sinasagot ang tanong ko kung bakit bila kayo napasugod dito. Ay, may kailangan lang akong malaman sa kanya. Pa, kinakabahan naman po ako sa inyo eh. Mamaya na lang natin pag-usapan. Kinabahan ako. Mula nang nagkabati kami ng mga magulang ko at patawarin nila ako dahil sa pagtatanan namin ni Ben, hindi na naman sila nangihimasok sa buhay namin. Lumipat sila rito para mas malapit, pero madalang na din kaming puntahan. Kaya siguradong may dahilan kung bakit napasugod sila rito ng biglaan. Mas nakakabahala pa kasing kakaiba ang aura ni Papa. Kain lang ng kain, Paula. Ma, pa, baka gusto niyo na rin kumain. Ayos lang. Mamaya na lang pagdating ni Ben. Kayo ang bahala. Magugas lang po ako ng mga pinaglutuan ko. Sige, anak. Oh, mukhang nandito na pala si Ben. Berto. Han! Paula! Han, sakto, nandito si na Papa at Mama. Oh, talaga? Oo, sige na, para makakain na rin tayo. Pinapakain na ni Mama yung si Paula eh. Ganun ba? Di kumain ka na muna doon, baby. Oh, pa, paano po? Naparito po kayo. Nag-usap na kayo ng mga magulang mo. Hindi po. Hindi po kami nagkita. Bakit po? Meron tayong kailangang pag-usapan. Sige po. Sa labas muna tayo. Teka, akala ko po pag-uusapan nating lahat pa. Ba't kayo na mag-uusap? Tsaka, ano ba kasi talagang problema? Kami na muna ni Ben ang mag-uusap, Lara. Dito na muna kayo. Mamaya tayo mag-usap. Pero, pa, Han. Tama na. Baka tungkol lang naman sa mga halamang gamot o dun sa nangihingi. Baka may problema. Kaya sige na. Pa, labas na tayo. Anak, hayaan mo na muna mag-usap ang mga lalaki. Halika na, kumain na lang tayo. ewan ko ma. Ano ba kasing nangyayari? Ibang pakiramdam ko eh. Wala ka ba talagang alam, anak? May alam ka ba rito, ma? May sinabi ang mga magulang ni Ben Tungkol saan? tungkol sa... Lara, Ben! Teka, si Lucia ba yun? At si Kap. Anong ginagawa ng dalawang yan dito? Aling Lucia. Kap, ano pong sadya nyo? Aling Lucia? Ay, ayun si Lara. Lara! Po. Ay, nako. Buti na lang at naabutan kita. Bakit po? Anong kailangan niyo? Eto na nga. Di ba malapit na ang pista? Itong si Honey Bunch ko bilang kapitan ng ating barangay ay merong pakulo. Bukod sa paliga, ay may pa-contest din sa mga bata. Nako, perfect yang si Paula mo. Isali mo na. Po? Anong contest? Naku, mahihain kasi yun eh. Asus! Subok lang naman.
Buti ng bata pa ay nakikipag-socialize na yung anak mo, no? Panidevelop ang talent yan. Maraming makikilalang bagong mga kaibigan. Ilabas mo naman yung anak mo. Hindi yung mag-isa siya palagi rito. Oo nga, Lara, Ben. Isalin nyo na yung si Paula sa pa-contest ko. Malaki ang premyo. Oo nga pala, baka gusto mo rin sumali sa basketball, Ben. Matangkad ka pa naman. Punta ka lang ng barangay at magpa-register ka sa purok nyo. May purok ka siyang team. Okay lang ako, Kap. Nangangalawag na rin naman ako sa basketball. Teka. Eto sa'yo na to, Lara. Ito ang registration form sa pakantes, ha? Mag-fill up ka dyan at dalhin mo sa barangay. Submit mo lang sa sekretary ko, ha? Aasahan ko si Paula. Nako, paniguradong mananalo yan. Hoy, Badong, tara na at may isang bata pa tayong pupuntahan. Ay, nako. Yan na naman siguro yung dapat magsolicit. Tapos, pinakamaraming pera na nasulisit ang kukoronahan. Yung iba ay runner-up lang. Ay, nako, Lara. Huwag kang maniniwala dyan. Hindi naman contest yan. Mahayaan mo na. Abay, bakit? Isasali mo ang apo ko. Ewan, tanungin ko muna si Paula. Tsaka di naman kailangang manalo siya, no? Ang importante, experience. Ay, nako, Lara. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Babalik na nga lang ako sa loob at pupuntahan ko na lang si Paula. Teka, Ma. O ano? Ano nga ulit ang sasabihin mo sa akin kanina? Yun ba? Ay, nagungumusta lang si Balae. Hindi raw siya dinadalaw ni Ben. Dalaw raw kayo minsan. Po? Sige na, babalikan ko ng apo ko. Ma. Ano nangyari? Pa, tama na! Huwag kang duwag, Ben! Ano ba? Ben, anong nangyayari sa inyo? Pa, bakit po sinuntok si Ben? Tanungin mo yung asawa mo. Teka, saan ka pupunta? Han, ayaw mo na si Papa. Mainit lang ang ulo nun. Pero bakit? Ano bang nangyari? Bakit kanya sinuntok? Ben, ano pa kasing problema? Hindi ako naniniwalang wala. Kanina ko pa napapansin may kakaiba kay Papa eh. Lara, nagkasagutan lang kami ni Papa. Nainis siya sa akin kaya ganun. May pinagtalunan lang kami tungkol na sa isang ginamot ko sa ibang bayan. Naginamot niya rin noon. Yun lang yun, Han. Han, okay lang kami ni Papa. Nainis lang yun sa akin. Halika na at pumasok na tayo. Gutom na rin talaga ako eh. Okay. Hindi ako nakontento sa sinabi ni Ben. Halata kasi ang tensyon sa kanila hanggang sa hapagkainan. Pero wala. Ayaw talaga nilang magkwento kaya wala akong choice kundi ang palagpasin na lang. Nang sumunod na araw, kinulit-ulit ako nila Aling Lucia at Cap tungkol sa pageant ng mga bata. Ayaw ni Mama, pero nang tinanong ko si Paula, himalang gusto ng anak ko. O wala na rin tuloy choice si Mama kundi ang pumayag. Sabi na. Sabi na't magsusulisit nga. Ay, naku, Lara. Sinabi ko na sa'yo. Ayaw mong makinig. Ma naman, gusto nga sumali ni Paula. Sasali daw yung mga kaibigan niya sa school, kaya hayaan mo na. Tama naman si Aling Lucia na dapat siya makihalubilo sa iba. Pagbakasyon kasi di na lumalabas ng bahay. Buti nga may mga kaibigan niya sa school. Kahit na. Wala namang pupuntahan yung perang makukuha nyo. Baka ibulsa lang ni Lucia yan. Ma, napaka-basher mo talaga. Sige na, tara na at ipasa tong registration form. Maghanap pa tayo ng gown para kay Paula. May kakilala ako sa bayan na mananahi. May mga pinaparentahan din yung mga gown. Doon na lang tayo pumunta para sa gown ng apo ko. Sige po, Ma. O siya, tawagin ko ng apo ko. Paula, halika na at pupunta na tayo sa barangay para sa registration mo. Ang dami na palang tao. Ba, mukhang tiba-tiba si Lucia pagkatapos ng pageant na to. Ma, ano ka ba naman? Boses mo. Marinig ka ni Aling Lucia. Abay, bakit? Totoo naman ah. Ilang liga at pa-contest na bang ginanap sa barangay na to? Wala namang nakikitang resulta. Pondido pa rin ang mga poste. Ang mga daan lubak-lubak pa rin. Ay, nako. Ma naman.
Carmen, Lara. Oh, ayan na nga. Ma, tama na nga. Oh, magpapasa na ba? Opo. Ay, sabi ko na. Nako, buti naman at pumayag si baby girl. Ano ko, ang saya nito. Salamat po. Si Paula may gusto eh. Kasali raw kasi yung classmates niya. Ay, oo naman. Maraming kasali. Salamat sa suporta niyo, ha? Naku, maraming project tayong maipatutupad nito. Oo nga po. O, di ba? Ang galing. Excuse me po, Kapitana. Ay, Rose. Oh, bakit? Ay, teka nga pala, Lara. Maring Carmen. Ito si Rose, ang sekretary ko. Oh, ang ganda, di ba? Ay, parang ako lang. Ay, talaga lang ha. Magandang araw po. Hi. Lara nga pala. At ito naman ang Mama Carmen ko. Nice to meet you po. Nice to meet you din, Rose. O siya, sige na. Ipasa nyo ng registration form at nang makakuha na kayo ng sobre para sa inyong kandidata. Oh, Rose, paki-assist ha. Opo, Kapitana. Okay, alis na muna ako at may pupuntahan pa akong purok. Sige po, Aling Lucia. Dito po tayo, ma'am. Sige, salamat. Paula, anak, halika na. Ipinasa namin ang registration ni Paula at inassist kami ng sekretary ni Aling Lucia. Hindi ko alam pero ibang pakiramdam ko sa titig niya sa amin, lalo na kay Paula. Pero baka guni-guni ko lang yon kasi wala namang ginagawa yung tao. Pagkatapos namin sa barangay, pumunta na kami sa sinabi ni Mama na rentahan ng damit. Oh, ito, maganda to. Ay, oo nga, Ma. Bagay kay Paula yan. Paula, halika, sukat natin to. Ito rin, Lara. Ipasukat mo na. Sige po, Ma. Hindi pamilyar sa akin ang sekretary ng Lucia na yon. Si Rose? Baka taga-ibang bayan. Tsaka, kilala mo bang lahat ng tao sa bayan ba? Paula, pasok ka na muna doon at sukatin mo to. Tawagin mo si Mama kung may kailangan ka, ha? Hindi. Pero ibang pakiramdam ko sa babaeng yon. Paano iba, Ma? Ay, ewan ko. Alam mo, Ma, iba rin pakiramdam ko kanina eh. O, di ba? Parang pareho sila ng budhi ni Lucia. Ma naman, tigilan mo na nga yan si Aling Lucia. Iba makatitig yung Rose na yung kanina. Di ko alam kung guni-guni ko lang ba yun o talagang ibang tingin niya kay Paula. Ha? Sa apo ko? Oo, Ma. Di ko maipaliwanag eh. Pero kanina, nang tingnan niya si Paula, bigla na lang ako kinabahan na ewan. Parang may galit ako nakikita sa mga mata niya. Ang tarim din ng titig niya kay Paula na akala mo may ginawang masama ang bata. Ano? May gaga palang babaeng yon. Ano naman ang ikagagalit niya sa apo ko? Ngayon lang sila nagkita at hindi siya kilala ni Paula. Yun na nga, Ma. Pero wag naman kayang OA dyan. Pakiramdam ko lang naman yun. Mali naman natin kung napapraning lang ako, no? Baka sa kapapanood ko lang to ng teleserye. Baka wala naman talaga ibig sabihin mga titig ni Rose kanina. Kahit na, Lara, mag-iingat ka pa rin. Ang apo ko, ingatan mo palagi. Aalis na kami mamaya ng papa mo at babalik na sa bukid. Hindi natin kilalang babaeng yun. Hula ko'y bagong salta lang talaga yun dito. Kaya mag-iingat kayo. Huwag mong palalapitin masyado si Paula doon. Teka, aalis na kayo ni Papa? Oo, at yung mga manok niya ay walang mag-aalaga doon. Pero bakit nga ba kasi kayo napasugod sa amin? Hindi niyo ba ako sinasagot ng maayos, Ma? Tapos nag-away pa si na Papa at Ben. Pati yun hindi ako sinagot ni Papa. May tinatago ba kayo? Anong tinatago? Ano ka ba naman, Lara? Wala kaming tinatago. Bawal na ba kayong bisitahin? Tsaka yung tungkol sa papa mo at kay Ben. Akala ko ba sinabi na ni Ben sa'yo ang dahilan? Di ba sinabi niya na nung nagapunan tayo? At naniniwala kayo ron? Tsaka sabi niyo, may pag-uusapan tayong pamilya. Bakit parang wala naman nangyaring usap? Sila lang ang nag-usap. Kasi nga, sila lang ang dapat may pag-usapan. Yung tungkol sa pangungumusta lang naman ng mga magulang niya ang ipinunta namin. Teka nga, bakit mo ba ako ginigisa ha? O ayan, tumatawag na si Paula.
Puntahan mo nga muna. Ang labo nyo. Hindi na ako sinagot ni Mama at hindi na rin namin napag-usapan yun hanggang sa umuwi na sila ni Papa at nabisi rin ako sa paghahanda sa contest ni Paula. Bumalik lang ulit ang mga magulang ko ng gabi ng contest ng anak ko. Ayan, ang ganda-ganda naman ng apo ko talaga. Oo nga, Ma. Bagay na bagay sa kanya nirentahan nating gown. O, di ba sabi ko sa iyo eh. Han! Han! Umabot pa ba ako? Oo naman. Ayan si Paula, oh. O, ayan, nakita ka. Hi, anak. Teka, Han. Magsisimula pa lang ba sila? Oo. Teka, tara na sa harap. Ang sama na ng tingin sa atin ng baklang organizer. Tatawagin naman ako pag may kailangan si Paula. Ma, tara na. Sige, sige. Ay, nasan nga palang papa mo, Lara? Bakit biglang nawala nang makarating tayo rito? Po, wala ba sa upuan natin? Ayaw sumama kanina rito sa backstage. Akala ko naman nauna na siya roon. Abay, ewan ko. Sige nga, puntahan ko nga muna siya. Sige po. Han, Oh, tara na. Talagang pinalapit mo pa yun si Paula. Mapapakilitan yan. sus. Parang nag-good luck lang naman ako sa anak ko eh. Sige na. Paula, good luck. Manonood si Papa at Mama mo, ha? Bye, anak. Han, tara na. Oo nga. Magandang gabi sa inyong lahat. MC din pala to si Aling Lucia. Di ka na nasanay eh. Gusto niya siya ang palaging bida. Oh, akala ko dahil nagtitipid. Eh parang gano'n na rin. Baka binunsan na naman yung budget ng barangay. Arikuhan. Maring ka. Marami pa naman tenga yan. Pareho kayo ni Mama talaga, oo. Totoo naman, Ana. Alam naman ng buong barangay yan, no? Ay, ewan ko sa inyo ni Mama. Teka, akala ko ba pupunta niya si Papa? Ba't pareho silang wala rito? Baka wala naman dito si Papa kanina. Hindi ko rin naman siya nakita kanina eh. Pagpasok ko, Eh, nasa naman kayang dalawang yun? baka nasa labas lang. Baka may nakitang kakilala. Alam mo namang maraming kaibigan si Papa rito. Sa bagay. Pero teka, wala bang mga magulang mo? Di ba sinabi mo namang sasali si Paula sa pageant? Sina nanay at tatay? Oo naman. Oo, sinabi ko. Kaso may pupuntahan daw sila sa ibang bayan. Good luck ko na lang daw si Paula para sa kanila. Oo, yun. Anong gagawin nila sa ibang bayan? Eh di ba wala naman kayong ibang pamilya? Huwag mo sabihin bumalik sila sa bayan natin noon. Hindi ko alam. Hindi na rin naman ako nangulit. Alam mo naman ang dalawang yun. Baka may ginamot si tatay o may gagamutin. Hindi naman pumapayag si nanay na naiiwan siya rito pag dumadayo si tatay. Kaya ayaan mo na. At ito na nga ang aking mga candidate para sa Little Princess. Ayun na si Paula. Go, Paula! Kaya mo yan, anak! Han, di ba palakihan ng nasulisit ang batayan kung sino ang mananalo? Bakit meron pang pageant kung alam naman na kung sino ang kukurunahan at mga runner-up? Naku, may pakulo si Aling Lucia. Bukod 50% ng judging ay kung sino may pinakamalaki na solicit. Ang isang 50% ay dito sa pageant kukunin sa talent portion at question and answer daw. Kaya may pageant pa rin. Sus, kunyari pa. Gusto nyo na lang kahamon ng sponsor. Nagsimula na ang pageant at todo cheer kami ni Ben sa anak namin hanggang sa magtalent portion na at hindi ko pa rin nakikita ang mga magulang ko. Nagtaka ako kaya tumayo na ako. Nagpaalam ako kay Ben tsaka umalis. Hinanap ko sina Mama at Papa sa buong covered court pero wala talaga sila kaya lumabas ako. Napangiwi lang ako nang paglabas ko ay sumalubong ang masangsang na amoy. Sinundan ko ang amoy na nasa may poste. Nang makalapit ako, ganun na lang ang pagkagulat ko. Tumambad sa akin ang mga magulang ko na wala ng mga buhay. Wakwak ang mga tiyan at dibdib at wala ng mga puso nila at lamang loob.
sinasabi mo? Walang aswang. Meron! Nasa labas! Pinatay niyo sina mama at papa! Lara, anong sinasabi niya? May aswang nga! May aswang sa labas! Si Paula! Kunin natin si Paula! Lara, ano ba? Tinatakot mo yung mga tao eh. Teka, Han. May aswang sa labas, Ben! Patay na ang mga magulang ko! Ay, sandali. Sandali lang. Oo, huminahon po tayong lahat. Huminahon! Patay na ang mga magulang ko! Pinatay ng aswang! Kaya tumambing ka riyan! Ete si Lara, hindi pa tapos ang contest. Wala akong pakialam! Dapat kukunin kong anak ko! Ano ba? Nakakahiya. Ay, sandali lang po. Huwag po muna tayong magpanik. Hindi pa naman po sigurado kung anong nakita ni Lara. Kumalma po tayong lahat. Hindi po makakatulong kung magkakagulo, okay? May mga tanod tayong nakapaligid sa buong covered court. Pinaparonda ko na sila. Maghintay na lang tayo ng balita. Sa ngayon, pakiusap. Maupo muna tayo at ituloy muna na... Bakit natin itutuloy ito? May patay sa labas! Patay na ang mga magulang ko! May gana pa kayo magpa-contest? Tingnan niyo sa labas! Lara, pinapati... Lara, Paula. Badong, walang laman loob at puso sina Carmen at Berto. Ben! Ben! Lala, Paula anak. Katik pa ako. Ayun na. Sobrang gulo ng gabing yun. Hindi na natuloy ang contest. Umuwi kami ng anak ko sa bahay habang si Ben ang umasikaso sa lahat. Takot na takot ang mga nasa barangay namin at umugong na naman ang bali-balita na may aswang sa bayan. Ilang araw na rin akong tulala dahil hindi agad pumasok sa akin na wala na ang mga magulang ko. Parang mauulit pa ang nangyari sa amin ni Ben nung ipinagbubuntis ko pa si Paula. Nakikiramay kami, Lara. Eh Lara, tanggapin niyo tong konting tulong galing sa barangay. Konti lang yan, pero sana makatulong sa inyo. May balita na ba sa aswang na pumatay sa mga magulang ko? Ay, tungkol dyan, Lara, wala pa. Pero huwag kang mag-alala. At hindi naman tumitigil ang mga tanod ko sa paghahanap. Ililibig na si mama at papa. Hindi pa rin nahahanap ang aswang na yon. Han, kalma ka lang. Ginagawa naman ni Kap ang lahat. Kung ginagawa nga nilang lahat, eh di sana nahanap ng aswang. Ay, sige, Ben, tuloy na lang kami ni Mrs. Huwag kayo mag-alala at babalitaan na lang namin kayo kung anong nahanap ng mga tanod ko. Nakipag-ugnayan na rin kami kina Mayor at iba pang karatig bayan, ha? Sige. Sige Kap, maraming salamat po. Una na kami. Han, hindi ka pa kumakain. Wala akong gana. Huwag mo akong pansinin. Pero Han, Si Paula kumain na ba? oh, kumain na siya. Kanina pa. Si nanay ang nagpakain. Eh di ayos na ako. Ang anak na lang natin ang pagtuunan mo ng pansin. Han, hindi naman pwede yun. Pinababayaan mo ng sarili mo. Ayos nga lang ako eh. Ang kulit mo. Lara, mula nang mamatay sina mama at papa, tulala ka na lang. Siyempre, mag-aalala ako. Asawa mo ko. Baka ikaw naman ang magkasakit. Sakit? Alam mo kung anong masakit? Ang mawalan ng magulang. Ben, hindi ko sila na ipagtanggol. Nakita mo bang itsura nila? Hindi nila dapat dinanas yun. Anong kasalanan nila, ha? Bakit kailangang mamatay sila sa ganong paraan? Mahigit ilang taon na walang aswang sa bayan to. Bakit bigla na naman siyang sumulpot at pinatay ang mga magulang ko? Parang bumalik na naman sa akin yung nangyari sa atin. Lara, ilang beses ko bang sasabihin na hindi tayo ang sadya ng aswang na yun? Nagkataon lang na buntis ka nun. At hindi mo kasalanan ng pagkamatay ni na mama at papa? Talaga, Ben? Hindi kaya iisang aswang lang yon? At saan mo naman nakuha yan? Lara naman. Bakit? Masisisi mo ba ako? Eh tayo lang inatake nun sa bayang yun, ha? Bago nangyari yun sa atin, wala naman ng aswang doon. Pagkaalis natin ni isang kaso ng pang-aswang, wala na. Di yun naman,
Sa tagal ng panahon na wala naman napapabalitang aswang dito, bigla na lang sumulpot. Ilang araw na mula nang mamatay ang mga magulang ko at tahimik na ulit. Masisisi mo ba ako kung nag-iisip ako na ganito? Ano? Hindi ka makasagot? Hindi mo naisip yon, ha? Hanggang sa nilibing ang mga magulang ko ay hindi ko kinausap si Ben sa galit. Pero nagkaayos din naman kami pagkatapos. Dala lang din talaga ng emosyon ko, kaya siya ang napagbuntungan ko. Inanap ng barangay ang aswang. Tumahimik na ulit ang barangay hanggang sa nagbisperas ng pista. Naabutan kong nagkukumpulan ng mga tao sa harapan ng barangay habang pauwi ako sa bahay galing palengke. Lalagpasan ko na sana, pero may nakita akong dugo at taong nakahandusay. Wakwak din ang tiyan nito. Kagayang-kagaya ng nangyari kina mama at papa. Manong, ano bang nangyayari sa ating mga constituents? Ano itong patay na naman? Wisit na aswang yan. Ngayon pa talaga napiling sumalakay na bispiras ng pista? Yan talagang iniisip mo, Mang Badong? Hindi ang kung paano huhulihin ng aswang? So kung hindi bisperas, okay lang na pumatay ang aswang na yon? Lara, iha. Nako, ano ka ba? Hindi ganon. Ang ibig sabihin lang ni Kap ay kung bakit sumalakay na naman ang aswang na yon. Pero alam mo, tama ka. Tama ka. Talagang dapat nang mahuli ang kung sino mang aswang na yon. Kaya kayo, ha? Dapat maging maingat, mapagbatsyag. I-report nyo kagad sa amin ni Kapo sa mga tanod na nagro-ronda rito. At kayong mga tanod naman, siguraduhin yung magbabantay kayo 24 oras. Sana nga po, kasi mukhang wala naman pong nangyayari. Hanggang ngayon, walang nakukuha yung mga nagro-rondang tanod. Ay, Lara. Oo naman, iha. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para mahanap ang aswang na yan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang nyo. Sana nga mabigyan nyo. Makakaasa ka, Lara. Gagawin namin ang lahat. Nilagpasan ko na ang barangay at hindi na pinansin ang tawag ni Aling Lucia. Naglalakad ako papuntang bahay namin nang biglang may sumulpot sa tabi ko. Lara? Lara, diba? Rose? Sorry, nagulat kita. Ay, hindi, okay lang. May kailangan ka? Wala naman. Gusto ko lang sabihin na condolence. Hindi kasi ako nakapunta para makiramay. Okay lang naman. Pasensya na. Medyo feeling close ba? Isang beses lang tayong naipakilala pero naawa rin ako sa itsura ng nanay mo eh. Sayang, bala ko pa naman sanang makipagkaibigan sa inyo. Mukha kasi kayong mababait, tapos ang cute pa ng anak mo. Bago na kasi ako dito sa barangay nyo. Okay. Tagasan ka pala nun? Dito lang sa bayang to pero sa ibang barangay. Uy! Okay lang bang sumabay ako sa paglalakad? Okay lang naman. Ayun! Sige. Pagkaibigan na tayo ha. Uy, sumagot ka naman ng oo, please. Wala akong ibang nakakausap bukod kay Ma'am Lucy. Sige ba? Yun! Salamat. Pero may iba ako. Ano na palang balita dun sa aswang? Grabe naman si Kap. Ilang linggo na kaya? Tapos may bagong biktima ngayon. Alam mo ba, buntis daw ang babaeng yun. Ano? Buntis? Oo. Pero wala nang bata sa tiyan. Ang usap-usapan ng mga chismosa ay hinigop daw ng aswang yung baby bago niya kinain ng mga laman loob ng babae. Hay nako, sana talaga makita na ng mga tanod ang aswang na yun. Di ba nababanggit ni Kap kung ano nang balita sa paghahanap ng mga tanod? Sekretary ka ni Aling Lucia, di ba? Wala naman akong ginagawang iba ron, no? Nagtitimpla ng kape, nag-ayos ng schedule ni Kap, at ng mga house-to-house ni Ma'am Lucia. Hindi ako kasi nasama sa mga meeting, at kapag nag-uusap sila kasama mga tanod at mga kagawad, wala ako. Nasa saradong conference room sila lagi, at
pinapapasok lang ako pag snacks time na. Pareho lang tayong nag-aabang ng balita. Sa totoo lang naiinip na ako eh. Gusto ko na nga ako na mismong humanap sa aswang na yun eh. Nako, huwag kang magpadalos-dalos at magpadala sa emosyon. Malay naman natin kung anong gawin sa'yo. Baka naman narinig tayo nun, lagot ka. Kung narinig niya man, di narinig. Handa akong harapin siya. Sigurado ka? Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan sa tono ng pagtatanong ni Rose. Bumalik sa akin yung kakaibang pakiramdam noong una namin siyang nakita ni Mama. Ang talim din ng tingin niya na para bang may pinaplano siyang masama. Bigla akong tinawag ng anak ko kaya nagmamadali ko na siyang iniwan. Rose, mauna na ako. Nandito na pala ako eh. Sige, bye. Mauna na rin ako. Sige. Lara, Ben. ayos ka lang ba? Wala. Bakit ka namumutla? Wala. Tara na. Paula, halika na. Sigurado ka? Oo. Sino nga pala yung kasama mong naglalakad kanina? Si Rose. Sekretary ni Aling Lucia. Rose? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Kilala mo? Hindi. Nagulat lang akong may sekretary na si Aling Lucia. Matagal na. Nakilala pa nga ni Mama. Nakilala ni Mama? Oo. Teka nga, mukhang ikaw hindi okay. Ba't ikaw naman ang namumutla ngayon? Wala. Tara na. Ha? Mas naging weird si Ben ng mga sumunod na araw. May kung ano-anong anting-anting siyang pinapadala sa anak namin at maging sa akin. At may sinabit at sinaboy rin siya sa loob at labas ng bahay namin. Hindi ko na lang pinakialaman. Wala pa ring balita kung sino ang aswang. Pero nung mga sumunod na araw ay sunod-sunod naman ang pagkawala ng mga hayop. Tapos natatagpuan na lahat na gutay-gutay ang katawan sa sapa. Mas lalong natakot ang buong barangay. Nako, nakakatakot na sa barangay na ito. Yung mga nagpapahilot sa aking buntis ay nagsialisan na. Ay, paano hindi magsisialisan? Mukhang inutil naman ang mga tanod ni Kapitan. Palala ng palala ang patayan. Wala pa ring balita sa aswang. Han? Han? Nandiyan ka na pala. Tapos ka nang mamili? Ikaw ba? Oo, tapos na. Tara na't susundin pa natin si Paula sa kapitbahay. Ako na magdadala niyang pinamili mo. Ay, yung mga alagang baboy ni Aling Lerma sa bukid namatay kagabi. Wakwak na naman ang mga tiyan at halos wala ng dugo. Nabalitaan ko rin na may muntik ng mabiktimang buntis kagabi. Lumalala ng pagpatay ng aswang, Ben. Nakakatakot. Naniniwala ka na hindi na tayo ang target. Kasi kung tayo, bakit may iba pang mga taong namatay? Han, nagkataon lang ang lahat. Mga magulang ko pa talagang una niyang biniktima. Kailan ba kasi siya mahuhuli? Naiinip na ako, Ben. Parang wala namang ginagawa si Kap eh. Puro na lang pangako. Inutil pa mga tanod niya. Ilang linggo na ni isang pinaghihinalaan, wala. Ang galing namang magtago ng aswang na yan. Han, kalma lang. Kaya nga magtitipon-tipon kami mamayang gabi. Ha? Saan? Para saan? Magtitipon-tipon kami ng mga kasamahan kong manggagamot dito. Pati na ang ibang mga lalaki, kasama ang mga tanod na pinagro-ronda ni Kapitan. Dahil sa sunod-sunod na pagsalakay ng aswang, hindi malabong maaatake na naman yun mamaya. Abangan namin yun para malaman namin kung sino nga ba ang halimaw na yun. Teka, paano kami ni Paula? Iiwan mo kami mamayang gabi? Huwag kang mag-alalahan at sinigurado ko naman na protektado ang bahay natin. Mamaya, ituturo ko sa iyo yung mga inilagay ko sa loob at ang mga bagay na magtuturo sa iyo kung may palapit na aswang. Tsaka sisiguraduhin din namin mababantayan namin ang halos lahat ng sulok ng barangay. Kasi hindi rin naman kami sigurado kung saan susugod yung aswang. Mabuti nang maingat
Kinakabahan ako sa plano niyo, Ben. Baka kayo naman ang mapahamak. Han, kumalma ka lang. Hindi ako mapapahamak. Pinapangako ko yan sa'yo. Siguraduhin mo lang. At ayoko maglibing ng asawa. Pangako, mag-iingat ako. Tara na. At naghihintay na si Paula sa atin. Mauna ka na lang sa bahay. Ako na susundo kay Paula. Dalhin mo na lang itong mga pinamili natin. Sigurado ka? Malapit lang naman ang bahay ni Namina. Sige. Ihintayin ko kayo ni Paula. Oo, susunod kami kaagad. Ingat kayo at padilim na. Nauna si Ben sa bahay at kinuha ko naman si Paula sa bahay ng kapitbahay namin. Naglalakad na kami pabalik ng bahay at kinumusta ko si Paula nang biglang may nakasalubong kaming lalaking may dalang duffel bag. Hula ko ay hindi siya taga rito kasi hindi siya pamilyar at mukhang kagagaling nga lang ng ibang bayan dahil sa bag na dala. Huminto siya sa harapan namin kaya napahinto rin kami. Magandang hapon, Miss. Alam niyo ba kung saan ang bahay ni Rose? Rose? Yung sekretary ni Aling Lucia? Oo. Siya nga. Ate ko yun. Okay. Hindi ko talaga alam kung saan talaga. Pero dito sa direksyon to ko siya nakitang dumaan nung nagkasama kami. Siguro magtanong ka na lang din sa mga tao ron. Panigurado naman kilala nila si Rose. Talaga? Sikat pala si ate rito eh. Hindi ko rin sigurado pero kasi nakakita naman siya ng mga kabarangay namin. Palagi doon sa barangay hall kasama si Aling Lucia at si Cap. Okay. Sige, una na kami. Salamat, magandang Miss. Sige, Paula, tara na anak. Oh, Han. Natagalan kayo ha? May nakasalubong kami nagtanong ng direksyon, tinuro ko lang. Ayos ka lang ba? Bakit parang balisa ka? Pasensya na, Han. Kasi Ano? kinabahan lang ako dun sa dayong nakasalubong namin ni Paula. Yung tinuruan ko ng direksyon. Bakit? Ano bang ginawa? Wala naman. Pero iba ko makatitig eh. Napapraning na naman ba ako? Ewan. Naiilang ako na ewan sa paraan ng pagtitig niya. Parang walang gagawing mabuti. Dayo? Oo. Kapatid ng sekretary ni Aling Lucia. Yung Rose? Oo, siya lang naman ang sekretary ni Aling Lucia eh. Okay. Hindi ko pa nakita yun sa barangay. Anong pangalan nung nasa lubong mo? Ha? Ewan ko, di ko naman tinanong. Teka nga, bakit bigla ka naman yata naging interesado sa dayong niyo at kay Rose? Anong meron? Gusto ko lang na mag-ingat. Yang magkapatid na yan, ang isa sa mga iimbestiga namin mamaya. Sasabihin ko yung kinamang Arnel. Ayoko maging mapanghusga. Pero ewan ko ba? May kakaibang pakiramdam din talaga ako kay Rose noon pa man. Bastahan, huwag ka naglumapit doon sa magkapatid na yon. At hindi natin sigurado. Okay. Sige na, kumain na tayo at mamaya ay aalis na ako. Puntahan ko na si namang Arnel at ang iba pa naming mga kasamahan. Sige, tawagin ko lang si Paula. Pagkatapos namin kumain ng gabing yon ay umalis na si Ben para sa pagpupulong nila. Pero bago umalis ay binilinan niya ako tungkol sa mga isinabit niya sa bahay namin. Tulog na si Paula pero gising na gising pa ako at hinihintay si Ben. Nagbabasa ako ng pocketbook, pampawala ng antok, nang bigla akong nakarinig ng kalabog sa itaas. Tinundan niyo ng matinis na hiyaw na ang sakit sa tenga. Tapos ay narinig ko na lang na parang may mga pagaspas ng pakpak. Lara! Lara! Ben? Ayos lang ba kayo? Oo. Teka, may narinig ako. Oo, nakita na namin ang aswang. Nahuli namin siya sa isang bahay na may buntis. Paatake pa lang kaya napigilan pa namin. Lumipad dito, kaya agad kaming sumunod. Nasaan na? Nahuli na ba? Sinamang Arnel at mga tanod ang umabol. Pupuntahan ko rin sila mamaya.
Siniguro ko lang na okay kayo ni Paula. Okay lang kami, Ben. Mabuti kung ganon. Sige, puntahan ko muna sila. Ay, may natabaan ako. May nasugatan ako! Kaap, natamaan mo. Oo! Madilim lang kaya hindi ko nakita ang itsura pero tinabaan ko sa gilid. Nasaksak ko ang aswang! Sigurado po kayong aswang yung kapitan? Abay, oo! Sinundan namin hanggang doon sa gubat. Tinirador ng tanod ko. Bumagsak kaya sinundan namin. Naabutan naming nagkukumahog tumakas kaya binirahan ko na. Ayun! Sa pool! Ay, nako. Di mabuti. Kung ganun, wala nang aswang. Wala nang halimaw. Ay, sa tindi ng tama ng isang yun abay, himalalan lang kung makatakas pa yun na mabuhay. Mang Badong, hindi po ordinaryong taong tinutugis natin. Aswang po. At may kakayahan silang magpagaling ng sarili nila. Paano naman kayo nakakasigurong mamamatay yun? Hindi nyo nakita talaga kung anong kalagayan nun. Oo nga. Hindi dapat magpadalos-dalos. Hindi pa rin sigurado kung namatay na nga ang halimaw na yun. Ay, teka. Kalma lang muna. Hindi ko naman sinabing titigil na tayo at makontento sa nangyari. Hanapin pa rin natin ang aswang hanggang sa masiguro nating wala na nga talaga siya. Sinabi ko lang naman na may sugat ang aswang. Malala yun at hindi yun agad-agad magagamot. Dahil ang kawayang ipinansaksak ko ay may orasyon. Mas matindi yun kaysa sa pangkaraniwang pamatay ng aswang. Ibig sabihin, may pagkakakilala na tayo sa aswang. May clue na. May sugat siya at paniguradong hindi ka agad makakapagpagaling. Kung ganon, mas madali natin siya makikilala. Tumpa ka, iha! Kung ganun, malapit na natin siyang makorner. Bukas, paniguradong patay siya sa atin. Ay tama si Ben, kaya naman magpahinga na tayong lahat. Mag-ipon tayo ng lakas para sa paghahanap natin sa halimaw na yon bukas. Lara, sige na, pumasok na tayo. Good night, aking constituents! Magsiuwi na tayo. Ben, halika na. Tara, mauna na po kami, Kapitan. Oo, sige. Alis na rin kami ni Mrs. Lumipas ang buong gabi na wala nang nabiktima ang aswang. Kinabukasan ay aligaga ang lahat para sa pagbabahay-bahay na paghahanap. Kasama si Ben sa mga nagroronda sa buong barangay. Naghahanda ako ng almusal nang may biglang kumatok. Aling Lucia, magandang umaga po. Ay, magandang umaga rin sa'yo, Lara. Ano po pa nang ginagawa niyo rito ng ganito kaaga? Ay, oo nga pala. Kasi, magtatanong lang sana ako. Tungkol saan po? Di ba, nakilala mo naman si Rose, yung sekretary ko. Po? Bakit niyo po sa akin tinatanong? Nako, ikaw lang naman ang nakita kong kinausap ng isang yun bukod sa amin eh. Walang kaibigan yun dito. Kaya nagbabaka sakali lang ako at baka alam mo kung nasaan. Hindi kasi pumasok ang isang yun eh. Hindi po siya pumasok sa trabaho? Hindi. Nakakalokang batang yun. Di puntahan niyo na lang po ang bahay niya. Yun na nga eh. Hindi ko rin alam kung saan ang bahay ng batang yun. Hindi ko rin po alam eh. Alam ko yung direksyon pero hindi ko alam kung saan doon ang bahay ni Rose. Ay, ganun ba? Sige, saan banda ba? Diyan po oh. Kanan kayo sa may kalye. Diyan ko siya nakitang pumasok nung nagsabay kami. Ay, nako, salamat, iha. Yung babaeng yun, oo. Hindi man lang nagpasabi. Alam naman niyang marami kami ginagawa ngayon, tapos ngayon pa siya absent. Ay, pati ba naman sekretary niya hanapin sa iba? Pambihira. Paula, anak, kain na tayo. Kumain kami ni Paula at pagkatapos ay pinaliguan ko na rin siya bago siya naglaro ng mga manika niya sa kwarto. Nagwawalis ako sa loob at nag-aayos ng mga halamang gamot nang bigla na namang may kumatok.
Ano na naman po ba, Aling Lucia? Lara, Rose? Teka, anong ginagawa mo? Ano nangyari sa inyo na kapatid mo? tulungan mo ako, Lara. Inaapoy ng lagnat si Lucas. Sobrang init siya kagabi pa. Tapos, nangisay pa siya. Natatakot ako. Please, tulungan mo kami. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Teka, halika rito. Naku, mabuti at naalalayan mo ito. Dito sa upuan, dali. Pinilit ko talaga siyang makatayo. Wala na akong ibang mahinga ng tulong eh. Alam mo namang ikaw lang ang kaibigan ko dito. Tapos, halos wala pong mga tao sa kapitbahay namin. Oo nga, busy ang lahat. Teka nga, tinan ko tong kapatid mo. Mainit nga siya, Rose. Tingnan ko kung may mga gamot dito, ha? Pag lumala tong lagnat niya, wala pang asawa ko, dali na natin to sa ospital. Sige. Salamat, Lara. Salamat talaga. Teka lang, may titingnan lang ako. Ito. May lagundi pa rito. Ihanda ko lang to. Salamat, Lara. Walang anuman. Nga pala, bakit ang dami niyong halamang gamot dito? Manggagamot kasi asawa ko eh. Yun ang hanap buhay niya. Aray. Rose? Okay ka lang? Anong nangyari? Ha? Wala. Nasabit lang ako sa may bintana niyo. Lara, pwede ko ba munang iwan ang kapatid ko? Pupunta lang sana akong barangay. Siguradong galit na sa akin si Ma'am Lucia. Sige. Buti pa nga at dami sinasabi nung kanina. Alis muna ako. Sige. Tinignan ko ang kapatid ni Rose mula ulo hanggang paa. Bigla akong naisip na nagbilin nga pala si Ben na mag-ingat ako sa dalawa. Pero kasi nung nakita ko silang hinang-hina ay naawa naman ako. Buong hapong hindi bumalik si Rose. Baka hindi na pinabalik ni Aling Lucia. Inalagaan ko na lang ang kapatid niya. Hindi pa rin bumababa ang lagnat nito kaya pinupunasan ko ito nang may napansin ako sa bandang tagiliran nito. Dugo? May sugat siya. Ang laki sugat nito. Ben? Ikaw na ba yan? Rose? Ben? Saan ka pupunta? Gising ka na? Okay ka na ba? Nasaan ang kapatid ko? Lumabas lang saglit. Babalik din yun. Oy, huwag ka muna bumangon. Ano ginagawa mo? Hanggang dito pala, nanggagamot siya. Ha? Sino? Ano sinasabi mo? Huwag ka munang maglakad. Hindi ka pa masyadong magaling tsaka may sugat ka. Masaya ba kayo? Anong sinasabi mo? Ang kapal ng mukha ng asawa mo. Ano? Ang kapal ng mukhang maging masaya. Parang walang iniwan. Parang walang pinaasa. Sino ka? Hindi mo ako kilala? Sa bagay, hindi mo ako nakilala. Kasi pinakurang ka agad. Hindi kita kilala. Sino ka ba talaga? Gago talaga si Ben. Di walang kaalam-alam ang asawa niya. Ay nako, sayang! Masaya sana tayo ngayon, Lara. Masaya sana tayo ni Paula. Anak ko sana siya. Huwag ka lalapit. Huwag kang lalapit. Sino ka ba? Bakit mo kilala si Ben? Bakit mo ako kilala? Sino ko? Hindi mo ako maalala. O baka hindi mo lang talaga ako nakita dahil na kay Ben ang buong atensyon mo. Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yon? At naging bulag ka, ha? Hindi mo alam ang nakaraan niya. Hindi! Pwes, ako lang naman ang lalaking naghintay sa'yo noon. Ako ang lalaking gustong-gusto ka, Lara. Palagi kitang tinutulungan noon. Pero hindi mo ako tinatapunan ng tingin. Kasi mas nakatuon ang atensyon mo kay Ben. Sa gagong si Ben na asawa ng kapatid ko! Anong sinasabi mo? Hindi ka talaga makapaghintay, Lucas. Sinabi mo nang wala ako? Rose?
Anong ibig sabihin nito? Hindi mo pa rin alam? Tanga ka ba? Ano yan? Bakit may dugo sa bibig mo? Ano sa tingin mo? Ikaw ang aswang? Hindi pa ba halata? Hindi! Paula! Sa tingin mo, makakatakas ka pa? Hindi ako papayag na makatakas ka pa! Minsan na yung isang beses na nakawala kayo ng anak mo. Tutuluyan ko na kayo! Hindi ko hayaang saktan yung anak ko! Lucas! Ayos lang ako, ate. Tuluyan mo na! Paula! Shh! Nandito si Mama. Hindi kita pababayaan, anak. Tana. Yakap-yakap ko si Paula at agad kong kinuha ang mga asin at bawang na nasa gilid ng aming bahay. Hinablot ko rin ang matulis na kawayang una kong nakita. Tinutok ko yun kay Rose na palapit sa amin. Huwag kang lalapit! Sayang ka, Lara. Kung sana'y hindi mo inagaw ang asawa ko sa akin, baka naging magkaibigan nga tayo. Hindi ko alam na asawa mo siya. Wala siyang sinabi. Talagang walang sasabihin yun. Eh di hindi pinakasalan. Boba! Hindi ko alam na may asawa si Ben Rose. Biktima lang din ako. Wala akong pakialam! Sino bang asawa ngayon, ha? Ikaw! Sinong masaya? Ikaw! Anong karapatan niyo maging masaya gayong iniwan niyo ako? Sinumpa na nga, wasak pang puso. Nakaligtas ka nung unang beses. Sisiguraduhin ko ngayon ay hindi na! Napatay ko nga nang walang kahirap-hirap ang mga magulang mo eh! Walang hiya ka. Anong ginawa nila sa'yo, ha? Wala. Pakialamero lang sila. Ibubunyag nilang may nauna sa'yo at aswang pa. Pag nangyari yun, eh hindi ako nakaganti. Kaya inunahan ko na. Naalala ko. Ang sarap ng dugo ng mga magulang mo, Lara! Walang hiya ka. Mamatay ka na. Ngayon, ang tapang-tapang mo. Parang kanina'y nagmamakaawa ka. Anyari, Lara? Demonyo ka. Lara, itong demonyong to ang papatay sa'yo, Lara! Rose! Tama na! Ate! Eh, nandito ang aswang! Palibutan niyo! Tama na, Rose! Tama na. Huwag mong idamay ang mag-ina ko. At ang mga tao. Ako ang may kasalanan sa'yo. Damay-damay na to, Ben! Sinungaling ka, traidor! Ang sabi mo sa akin ay tanggap mo ko. Pero anong nangyari, ha? Ano? Iniwan mo ko para sa isang tao? Oo, Rose. Oo, kasalanan ko. Pero sana naisip mo na nangako ka rin. Nangako kang magbabago at hindi magpapadaig sa sumpa. Pero anong ginawa mo? Muntikan mo nang mapatay ang mga magulang ko, hindi ba? Bakit? Pinili ko pa ito! Oo na, kasalanan ko na. Ako na lang. Huwag kang mag-ina ko. Hindi! Walang palalagpasin! Wala akong tigil sa inyo! Madong! Dito sa likuran! Ate! Isa ka pang kasabot ng aswang! Hindi! Lucas! Lara! Lara, halika na! Si Paula, nasan? Bilisan mo! Natulala ako habang hinihila ni Ben paalis doon. Habang busy si Rose na daluhan ng kapatid niyang duguan at pinagtutulungan. Nakalabas kami ng bahay at pumasok naman ng mga tao para patayin ang magkapatid. Napuno ng sigawan ang bahay namin at huli kong narinig ang matinis na sigaw ni Rose kasabay ng pagwatak-watak ng mga tao. Sa gubat! Ay, nasa gubat! Hindi mo pa rin napatay, Manong!
Ano ka ba naman? Nasugatan ko! Sigurado na akong nasugatan ko, Lucia. Kita nila Arnel. Tara na mga kasama. Tapusin na natin ang aswang. Sige! Tapusin natin ang aswang! Sige! Lara, tara na. Bilisan mo. Kailangan na nating umalis dito. At saan na naman tayo pupunta, Ben? Sa syudad. Doon na tayo sa syudad. Hindi na tayo babalik ng probinsya. Palagi na lang ganito. Palagi na lang tayong tumatakas sa aswang na asawa mo pala. Sabi ko na iba ang kutob ko sa nangyari sa atin noon. Tapos sasabihin mo nagkataon. Kinala mo ang aswang at hindi mo sinabi sa akin. Dilihin mong may asawa ka na. Oo na, Lara. Kaya patawad. Patawad ko nagsinungaling ako. Kasalanan ko naman ang lahat Kasalanan ko kung bakit nasa peligro ang mga buhay natin ngayon. Pero Lara, pinagsisihan ko na yun. Sana iba ang naging paraan ko sa pagresolba ng problema ko noon. At sana nga hindi na kita naidamay. Pero nandito na. Mahal kita, Lara. Mahal ko kayo ni Paula. At hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Ang mga magulang mo, alam ba nila? Oo. Nagalit din sila sa akin. Kaya nga hindi sila palaging pumupunta sa atin Galit pa rin sila sa ginawa kong pagpapakasal sa aswang. At maging sa pagkakaroon ng ibang babae para matakasan ang aswang. Ang mga magulang ko, alam daw nila sabi ni Rose. Kaya ba nagalit si Papa? Yan ba ang pinag-aawayan niyo noon? Oo. Sinabi sa kanina ng mga magulang ko. Galit na galit si Papa. At gusto niyang sabihin ko sa iyo ang totoo. Na may asawa ako. At aswang pa. Umingi ako ng oras para makapaghanda ako. Kung paano ko sasabihin sa iyo. Kaya maniwala ka, Han. Bala ko sanang sabihin sa iyo ang tungkol doon. Pero bigla na lang sumulpot ang aswang. Taon, Ben? 7 taon. Ang dami mo pagkakataon sabihin sa akin, pero hinintay mo pang takutin ka ng Papa para lang magdesisyon ka sabihin yon. Sino nga ba naman ako, diba? Pangalawang babae lang. Wala nga naman bisa ang kasal natin kasi kasal ka na. Lara, hindi sa ganun. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Natatakot ako. Natatakot akong iwan niyo. Gusto ko nang ibaon sa limot ang tungkol sa amin ni Rose. Alam kong mali. Pero kasi sobrang natakot akong kamuhian mo ako. Hindi ko kaya, Lara. Alam mo si Rose ang aswang. Hindi. Noong una, nagduda ako. Dahil sa nangyari kina Mama at Papa. Pero nang may mga sumunod, akala ko ay ibang aswang na. Bakit hindi mo nakilala si Rose? Hindi ko siya kailanman nakitahan. Akala ko, kapangalan niya lang din. Nung sinabi mo, maging si Lucas ay hindi ko rin nakita. Kilala ako ni Lucas. Ang sabi niya, may gusto siya sa akin. Ano? Sabi niya matagal niya na akong nakikita at tinutulungan niya pa nga ako noon. Hindi ko alam yan. Hindi naman sila magkasama ni Rose. Hindi siya aswang. Hindi napasa sa kanyang pagkaswang. Kaya kay Rose lang. Pero para siya na tirador. Siya yung nasugatan ni Mang Badong. Tingin ko hindi siya ang natirador. Si Rose yun. Malamang nakaabang si Lucas sa kanya para tulungan siya. Nakita kong pinagbagasakan ng aswang. May mga gamit ng lalaki ron. Mukhang inibangan nga niya ang kapatid niya sa gubat. Tinutulungan niya ang kapatid niya. Ginawa niya na yan noon nang minsan kong nahuli si Rose na kinakain ng mga alagang hayop ng kapitbahay namin. Gawain na nila magkapatid yan. Si Lucas ang tagalinis ng lahat ng kalat niya. Kaya sorry, Han. I'm sorry. Sorry, hindi ko nasabi kaagad sa iyo. Kaya pasensya na kung umabot pa sa ganito. Patawarin mo ako, please. Itatama ko ito. Poprotektahan ko kayo ni Paula. At hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Pagod na akong tumakas. Okay na tayo rito. Pero Han, Ano? Nahanap niya! Ano ba naman yung mga tanod mo, Badong? Patay na yung kapatid! Ang tibay rin talaga ng aswang na yon. Malala lang sugat nun Nakapagtago pa rin sa gubat ang demonyo! Mang Badog, sigurado ba kayong malala ang sugat niya? Oo nga.
Teka nga lang, Ben. Ano yung pinag-usapan nyo kanina, ha? Anong ibig sabihin nun? Aba, oo nga. Kayo bang dahilan ng pagsalaki ng aswang na yon, ha? Kayo ba ang sinusundan ng halimaw na yon? Ha? Sila daw? Ganun ba? Kung gano'n naman pala, Ben, abay, umalis na kayo rito! Oo nga. Oo nga. Kayo pala itong nagdadala ng aswang dito sa barangay. Ay, nakakaloka kayo. Ang tahi-tahimik naman ng barangay noon pa. Walang ganitong pangyayari. Hindi naman po namin alam na nasundan kami ng aswang dito. Hoy! Hindi na namin problema yon, no? Lumayas na kayo rito. Ang kapal pa ng mukha niyong aligagain kami sa paghahanap ng aswang. Kayo pala itong sinusundan. Mga malas kayo rito. Hindi nga po namin alam. Tsaka di ba sekretary niyo yon? Bakit siya nakapasok dito? Hindi kayo nag-background check, ha? Kasalanan niyo rin kung bakit siya nandito sa barangay. Sana naisip niyo yan. Ano ba? Tama na, Lucia! Tigilan mo na yan! Nangyari ng lahat. Huwag na tayong magsisihan. Ang mahalaga ay wala ng aswang. Kap, hindi tayo sigurado. Sabi niyo, nakatakas siya at hindi niyo nakita. May kakayanan ng mga aswang na magpagaling. Alam ko, Ben, pero ngayon, sigurado na akong natamaan ko yun. At hindi lang naman galing sa akin ang sugat na tinamunod. Nasugatan din siya ng mga kasamaan natin. Kaya sigurado kaming malala ang kalagayan nun ngayon. Hindi niya kakayaning pagalingin agad ang mga sugat niya, lalo na kung dulot ng orasyon. Kailangan nung ng mahabang panahon. Bukas na bukas, susuyurin namin ang gubat para tuluyan yun. Hindi na yun makakalayo. Pero Badong, kailangan pa rin umalis ng dalawang to. Aba, baka kung anong maligno na naman ang maligaw rito. Oo nga po, aalis kami. Huwag kayong mag-alala at hindi na kami babalik dito. Abay, dapat lang. Tama na, Han. Tama na yan. Aling Lucia, bigyan niyo po ako ng pagkakataong tumulong sa paghahanap. Sisiguraduhin lang namin na hindi na makakabalik nga si Rose. Pagkatapos ay aalis na rin kami. Ay siya, sige Ben. Sumama ka sa amin bukas. Hahanapin natin bago magdilim mga aswang na yon. Pero pagkatapos nun ay aalis na rin kayo ng pamilya mo. Okay po sa akin yung kapitan. Sige na. Ilibig na natin yung kapatid ng aswang. At magsiuwian na tayo. Ayoko matulog sa bahay natin, Ben. Ayoko ipasok ulit si Paula. Shh. Sige. Magkikiusap muna ako kay Aling Solidad. Nasa kanila na muna lang muna tayo magpapalipas ng gabi. Salamat. Sa bahay ni Aling Soledad kami nagpalipas ng gabi. Nang mag-umaga ay sinamahan ni Ben ang mga tanod ni Cap sa gubat na tinakbuhan ni Rose kagabi. Nakabalik sila nang magtatanghali na. Kumusta? Nahanap niyo? Hindi namin nakita ang katawan niya. Pero naiwan ang napakaraming dugo. At itong tsinelas niya. Ibig sabihin, nakatakas siya? Pero hindi sigurado kung nakaligtas. Sa dami ng dugong nakita namin kanina, tama si Mang Badong na malala ang mga sugat niya. Hindi nga yung basta-basta gagaling. Pag hindi siya gumaling kaagad, hindi siya makapambibiktima at manghihina na siya. So yun na yun? Hahayaan ulit natin? Lara, nangako si Cap na hindi sila titigil hanggat hindi nakikita si Rose. Pero kailangan nating umalis dito. Aalis na tayo ngayong araw. Sina Kapitan ang bahala sa paghahanap kay Rose. Sigurado ka bang ito ang tamang gawin? Oo, Lara. Pag nasa syudad na tayo, malabong makasunod pa si Rose. Kung makaligtas man nga siya, hindi siya makakatagal sa syudad. Pero mas hindi siya makakatagal sa mga tao ritong hindi titigil sa paghahanap sa kanya. Gawin na natin to para kay Paula. Kahit sa anak na lang natin, mas safe siya kung lalayo tayo rito. Okay, sige. Aalis tayo. Maganda na kayo ng anak natin. Sa bus station na lang tayo kumain. Kunin ko lang mga gamit. Oh, aalis na kayo. Opo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy, Aling Soledad. Abay, walang anuman. Sige po, una na kami. Ako na sa mga gamit. Si Paula na lang ang hawakan mo. Paula, halika rito kay Mama.
Lara, tara na. Paula, anak, halika na. Oh, dahan-dahan. Sa bus station po sa bayan. May tutuluyan na ba tayo sa syudad? Huwag ka mag-alala. May nakausap na ako. Paano ang trabaho mo? Huwag mong problemahin yun. Marami namang trabaho ron eh. Baka kapag simula rin tayo. Rose? Ha? Nasaan? Yun, sa side mirror. Tignan mo. Di ba sinakap yung nasa bukana ng gubat? May tumatakbong babae, Han. Si Rose yan! Hindi na namin alam kung naabutan si Rose ng mga tao. Yun na ang huli naming nakita bago kami lumuwas ng syudad. Pinili namin ni Ben na kalimutan na lang ang mga nangyari. Nagsimula kaming muli, nagkapatawaran at ginawa ang aming makakaya para sa aming pamilya. Kung buhay o patay man ang aswang na asawa ni Ben, ay hindi ko alam. Pero sana nga ay wala na siya dahil ayoko nang balikan ng anak ko ang mga nangyari sa amin sa probinsya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig. Kung sakali man pong mapili ang kwento kong ito, gusto ko po sanang makabasa ng mga comments nyo. Kayo ba? Anong enkwentro nyo sa mga aswang? Baka may mga lihim din kayong karanasan tungkol sa kanila. Kung meron, pasagot naman po ako sa comment section sa ibaba. Magbabasa po ako.